Si Leo ay walang silbing pinagkanulo ng mga taong pinangakuan niyang poprotektahan, at muling sinilang bilang mamaw na Demon Lord para wasakin ang sangkatauhan at makuha ang Diyosa. Sa year 447, ang hukbo ng mga demonyo ay sumugod sa mga tao, ngunit isa sa 6 na bayani ang pumuksa sa kanila at muling binuhay ang mga tao. Samantalang sa kuta, si Shari at Blackus ay nagulat kay Demon Lord Magnus na ang kanilang mga puwersa ay nauubos na at sila na lang ang natitira. Sa sandaling yon, inatake ng dragon ang kuta, habang naghahanda ang mga santong pabagsakin ito kasama ang dating kasama ni Magnus na si Arakel, kaya nagplano siyang sunugin silang lahat. Ngunit sinabi ni Blackus na dapat niyang tuparin ang pangako sa Diyosa ng rebelyong si Roselia, at mabuhay, kaya tinanggap ang pagkatalo, ngunit nangakong babangon muli pagkatapos ng 1,000 taon upang bawiin ang trono. Maraming taon ang lumipas, 2 babae ang nasa misyon para siya sa atin ang ilang sinaunang guho para sa pugad ng mga void, pero natuklasan nila ang ilang mga bagay na ibig sabihin ay may mahalagang nilibing doon. Habang papalalim roon, narating nila ang saradong pintong may kakaibang inskripsyon, kaya umalis si Regina para tuklasin ang natitirang bahagi ng guhot na natili si Celia upang pag-aralan ang mensahe, pero nang hawakan yon ay bumukas ito't pinapasok siya. Sa loob, tumambad ang malaking silid na may mga lilang apoy at malaking kristal sa dulong may tao sa loob at nagpasya siyang tulungan ito. Makikita noon ang tagpuin ni Lord Magnum si Roselia at nangakong hahanapin ang katawang tao pag nabuhay mulit na wala na siya. Sa kasalukuyan, sinubukan ni Celiang sirain ang kristal sa pagbaril ditong gumising sa Demon Lord, na binasag ito mula sa loob at nang lumapit siya kay Celia, napansin niyang may potensyal ito kaya nag-alangan siyang tapusin. Tinawag siya ni Celiang bata, kaya napatingin siya sa sarili niyang refleksyon, at napagtantong may mali sa kanyang muling pagsilang. Tinanong niya kung paano napunta sa loob ng kristal, ngunit bago pa makapag-isip, inakala ni Celiang may amnesia ito at niyakap siya at nangakong poprotektahan, habang nahihirapang huminga sa dibdib nito. Paglaon, binigyan siya ni Celia ng biskwit at habang kumakain, nagtaka siya kung bakit naging talunang di makaimik sa babae. Ipinakilala ni Celia ang sariling miyembro ng Excalibur Academy kaya sumakay ito upang makakuha ng impormasyon at tinawag ang sariling Leonis, na pangalan niya mula sa nakaraang buhay. Samantala, habang hinahanap ni Regina ang pugad, may tumubong mga kristal sa likod niya at pinagana roon ang Holy Sword. Sa hall, sinabi ni Celiang ang mga void ay kaaway ng sangkatauhang lumitaw sa nakalipas na 64 years na sinasabing nagmula sa ibang mundo. Tinanong niya kung anong taon na sa Holy God Calendar, pero sinabi nitong taon, 64 na sa human calendar. Habang iniisip ang nangyayari, nagsimulang umalog ang silid at nagradyo si Regina at nagbabala sa aktibidad ng void kaya tumalon si Celia upang protektahan itong nakaramdam ng kung ano. Lumitaw ang isang void na Orga class na di tinablan ng mga atake, kaya nagpa siya tong ipakita kung paano dapat, ngunit nadapa siya at bumagsak. Bago ito makasugod, dumating si Regina at binaril ito para pigilan habang iniisip ni Leonis kung paano gumagana ang ganoon kalalaking mga armas. Sinabi niya sa kanilang lumabas na habang pinipigilan niya ang halimaw kaya tumakbo sila, ngunit bigla silang hinarang ng isa pang void na mas malakas sa nauna. Sinubukan niyang gamitin ang kapangyarihan para iligtas si Celia, ngunit itinulak siya nito at pinalayo bago sumugod sa halimaw gamit ang espada, pero nasugatan at tinabig lang siya. Nagmadali siya sa duguang si Celia at sinabi nitong tumakas sila ni Regina habang pinapalibutan ng mas maraming void. Habang hawak ang kamay, humingi siya ng tawad dahil hindi ito naprotektahan at namatay kung saan naalala ni Leonis ang eksena kay Roselia nung mawala ito. Sinubukan siyang atakihin ng mga halimaw, ngunit biglang lumitaw ang barrier sa paligid niya at sinamon ang staff para sa gravity magic upang durugin ang dragon void at crystal magic para sa isa pa. Nang tumakas ang huling void, hinabol niya ito at ginamit ang fire magic, pero napansin niyang nakikita pa rin ang natitirang bahaging nangangahulugang 1/3 lang ng kanyang orihinal na lakas ang bumalik. Nagpa siya tong suklian ang sakripisyo ni Celia at ginamit ang death magic upang buhayin itong muli at nag-iwan siya ng magic seal sa hita nito at pangil sa kanyang ngipin at alam rin niyang magagalit ito kapag nalaman ang ginawa niya. Samantala, napuksa na ni Regina ang void at sinubukang magradyo kay Celia pero di marunong gumamit si Leo ng teknolohiya ng tao para sumagot. Nagising si Celiang masaya dahil ligtas ito at nagtanong kung paano siya nabuhay muli pero sinabi nitong di malala ang mga sugat kaya napagaling agad sa spell. Ngunit hindi pa siya nakarinig ng ganung salamangkat sinabing baka Holy Sword ang tinutukoy niya na siyang gamit ng mga tao laban sa mga void sa anyo ng armas. Pinaliwanag ni Celiang yun ang ginamit ni Regina upang iligtas sila pero di pa niya na-unlock ang kanya't dumating si Regina nang napansin ang mga bakas ng dugot tinanong ang nangyari sa mga void pero nagmaang-maangan si Leonis at sinabing naglaho ito.
Paglabas ng guho, sinabi ni Celiang sumama sa kanila't sa daan. Ipinakilala ni Regina ang sarili bilang maid ni Celia pero hindi makafocus si Leonis dahil sa kanyang malaking dinadala. Bigla niyang nakita ang lungsod at sinabi nitong ang kahangahangang lungsod ay ang 7th Assault Garden. 6 na taon na ang nakalipas, may swarm ng Void na lumusob at ginamit ng mga Holy Swordsmen ang teknolohiya laban dito. Sa isang ligtas na lugar, tiniyak ng batang si Celia kay Reginang magiging maayos ang lahat dahil ang kanyang buong pamilya ay lumalaban at hindi pa natalo kailanman. Upang ma-distract ang mga sarili mula sa digmaan sa labas, pinag-usapan nila ang mga plano ni Celia sa hinaharap ngunit naihi ito ng mawalan ng kuryente. Nang matapos na ang digmaan, natagpuan nilang wasak na ang lungsod at wala na rin ang buong pamilya ni Celia. Sa kasalukuyan, narating nila ang lungsod at pinaliwanag nitong yun ay mega float na naglalakbay upang labanan ang mga Void at nagulat ito sa progreso ng sangkatauhan. Nagulat si Celia sa mga nakakataas tungkol sa misyon at binanggit na nakatagpo sila ng refuging may Holy Sword at napatanong si Leonis dahil tinatawag siyang refugee. Pinaliwanag nilang ang mga refugee ay pinalayas ng mga Void sa kanilang mga tahanan pero ngayon ay makakapag-aral na siya sa Excalibur Academy at matutunan kung paano gamitin ang kanyang Holy Sword. Dinala siya sa espesyal na pinto para sa mga baguhan kung saan dapat siyang sumailalim sa pagsusulit umalis para hintayin sa exit. Pagpasok sa silid, tinigil niya ang pagpapanggap at nagreklamong ang plano niyang pabagsakin ang sangkatauhan ay nasira dahil sa makabagong teknolohiya nila't siya'y natrap sa katawan ng walang kwentang bata. Sinamon niya si Blackus at Charit nagulat sila sa anyo nito, ngunit tinanong nila ang maipaglilingkod at sinabi niya sa kanilang siyasatin ang lakas ng militar ng mga tao nang hindi napapansin ang kanilang mga spell. Pagkatapos, dumaan siya sa checkpoint pero nag-overload ito kaya kinontrol niya ang mana't pinayagan siyang makalabas at natanggap ang bagong ID. Kinuha ito ni Celia at kinuna ng litrato para sa Holy Sword Inquiry bilang estudyante't ipinakita ang paligid ng bayan at dinala siya sa Excalibur Academy kung saan inaasikaso ang lahat ng usaping militar. Habang nagpapatuloy, bigla siyang nakaramdam ng sakit sa ulo't nagpahinga pero nakita niya ang mga estudyanteng nagsasanay at umasang makasali rin para mapagana ang kanyang Holy Sword. Nagtaka si Leong napunta ang mahina sa Military Academy nang biglang makasalubong si Rhodes, na tahasang sinabi ang iniisip niya. Di niya to pinansin pero pinigilan siya at tinanong ang tungkol sa batat nang tumangging sumagot, tumawa ito at sinabing ang kaya lang niya ay mag-alaga ng ganon. Sumagot siya at sinabing isa tong Holy Swordsman pero hindi naniwala si Rhodes at sinabihan siyang sumama na lang sa pulutong ng mga walang kwentang babait na isip ni Leong may tama siguro sa ulo ang uslak. Sa paniniwalang may silbi naman, sinubukan ni Celiang umalis pero hinila siya nito sa buhok kaya nagalit si Leo. Gumamit si Leo ng mind spell at tinakot si Rhodes na nagdasal bigla habang tinatawag siya ni Leo na isang bastos na basura't hindi na kailanman makakalapit sa mga babae. Tumayo si Rhodes at tinawag ang Holy Sword para umatake, ngunit pinigilan siya ni Elfin na pinaalalang bawal gamitin ang mga Holy Sword sa personal na laban at nagbabalang isusumbong siya sa Admin Bureau. Matapos itaboy, ipinakilala ni Elfin ang sariling miyembro ng platoon ni Celia at nakatoka sa analisis ng datos bago ito sukatan ng kanyang uniforme. Biglang natumba si Celia at nagpahinga kaya naisip ni Leong malapit na nitong malaman ang nangyari sa kanya. Pagkatapos, ipinakita nito ang dorm ng platoon nila ngunit sinabi ni Leong tila sira-sira ito kumpara sa ibang mga dorm kaya pinaliwanag ni Celiang nakabatay ang dorm sa mga nakamit ng platoon. Inakyat niya si Leo sa silid, na tinanong kung ayos lang na nasa loob siya ng dorm ng mga babae at sinabi ni Celiang bata lang naman siya bago maghubad at pinadala siya sa banyo. Habang naroon, nahirapan siyang alamin kung paano gamitin ang shower kaya sumama si Celia ngunit di siya sigurado kung tama bang gawin yun kaya sinabi ni Celiang ayos lang kung walang mali siya. Habang nililinis ito, hiniling niyang sumama si Leo sa platoon kahit isang kabiguan sa kanyang pamilya tinanong ni Leo kung bakit pinapahamak pa ang sarili pero giniit ni Celiang mas gustong siya mismo ang lumalaban. Bigla siyang bumagsak at di makagalaw kaya hinimas ni Leo ang kanyang mga hita at pinagana ang magic seal na nauwi sa kakaibang pakiramdam nito. Nang tanungin kung bakit ginawa yon, inamin ni Leong nagsinungaling siya sa healing powers dahil patay na talaga ito. Kinabukasan, binantayan siya nito habang nanginginig sa kamat ng magising ay nagtaka kung paano nakarating doon at sinabi nitong ginamit ang kakayahan para dalhin siya. Nang tanungin kung sino siya, sinabi nitong siya ang reinkarnasyon ng Ancient Sorcerer at ginamit ang magic spell upang gawin tong undead at maging ultimate vampire queen. Ipinaliwanag rin ni Leo na ang panghihina niya noong nakaraang araw ay dahil sa kakulangan rin ng mana at kailangan niyang mag-replenish upang mabuhay.
Sa kabila ng nakakagulat na balita, ibinahagi ni Celia ang nakaraan at sinabi nitong galing siya sa mahabang linya ng mga Holy Sword user at inakala niyang ang pakikipaglaban sa mga Void ang gigising sa kapangyarihan niya. Nang tanungin kung makakaapekto ba ang pagiging undead sa pagtanggap ng Holy Sword, sinabi nitong hindi niya alam pero tiyak na magiging malakas siya kaysa dati. Paglaon ay sinuot niya ang uniforme at nagpunta sila sa cafeteria at sinabi niyang mahalaga ang nutrisyon pero sinabi nitong kakaibang marinig yon sa isang undead. Ipinakita ni Leo ang ginto niya't inalok na magbayad ng pagkain pero sinabi nitong wala ng halaga ang gintot na pagtanto ni Leong ang 2,000 gintong pondo niya ay wala ng silbing parang NFT. Bigla nilang nakita si Sakuyang binabastos ng 2 lalaking pinagkakautangan at nang sabihin nilang maghubad ito bilang bayad, pinuntirya niya sila sa maselang bahagit sinabihang balikan na lang siya para sa pera. Tinanong ni Celia kung ano ang nangyarit pinaliwanag ni Sakuyang sinubukan niyang swertihin sa kasino ngunit naubos ang lahat ng kanyang pera. Nang mapansin si Leo, ipinakilala ni Sakuya ang sarili bilang miyembro ng platoon bago makipagkamay at sabay silang kumain. Pagkatapos, dinala ni Celia si Leo sa inquiry test at sinabi ng instructor na ipakita ang Holy Sword kaya inilabas niya ito nang tanungin kung anong magagawa nito, sinabi niyang depende sa posisyon. Sunod siyang pinalaban sa mga Void Simulator at habang hinahanda ang simulator sa tablet, nawasak na ni Leo ang lahat sa 1 segundo dahil di sadyang napasobra ang lakas. Nagtaka ang instructor kung paano nagdulot ng ganong pinsala ang bata't nagtipon ang mga manonood at nagboluntaryo si Rhodes na lumaban dito. Sinabi ni Leong hindi siya naiba sa mga walang kwentang basurang sinira niya kaya nagalit si Rhodes at sinamon ang Holy Sword niya at binigyan din ang kanyang grupo ng mga armas. Nang magprotesta si Celiang di patas ang 4-1, sinabi ni Rhodes na ganun talaga ang Holy Sword niya kaya nag-alok si Celiang sumalit pumayag ang instructor. Bago magsimula, nagkasundo silang kung matalo si Celia ay sasali siya kay Rhodes, pero kung manalo ay di na siya gagambalain nito. Nagsimula ang laban at mabilis na hinarap ni Celia ang mga aliporhes ni Rhodes gamit ang kanyang espada. Habang abala, pinasugod ni Rhodes ang isa kay Leo gamit ang lightning attack pero sinalad ito ni Leo gamit ang shadow spell na bumalot rito at pinigil ang kanyang paggalaw. Samantala, tumakbo si Regina sa inquiry ni Leo, ngunit saktong pagkadating ay nakita si Celiang tinalo ang mga kasama ni Rhodes at hinarap ito ng direkta. Ngunit winasiwas nito ang maliit na tuol at di nakagalaw si Celiang na disarmahan bago pigilan ang sarili sa paggamit ng tuol rito sa harap ng lahat. Bago pa man tapusin, nagdesisyon siyang unahin si Leong na corner na ng ibang mga babae, ngunit bago siya makaatake, ay lumitaw ang Holy Sword ni Celia at nagawa niyang makawala sa kontrol ni Rhodes. Agad siyang tumalon rito at sinira ang wand nitong nauwi sa pagkawala ng lahat ng mga armas, kaya agad tong sumukot si Regina, ay tumakbo upang batiin siya sa kanyang bagong espada. Nagpasalamat siya ngunit sinabi nitong wala yon dahil alagad siya at tungkuling protektahan ito kaya humiling siyang palakasin pa ito at sumang-ayon siya. Nagdaos sila ng salusalo upang ipagdiwang ang paglabas ng Holy Sword ni Celia at pagpasok ni Leo sa platoon kasama ang mga miyembro. Pagkatapos, sinabi ni Elfin na dapat niyang i-upload ang datos ni Leo at inayatong pumunta sa kwarto at nagtalo ang mga babae sa kung saan dapat manatili si Leo pero pinili nitong manatili kay Celia at tuklasin ang pagiging vampira nito. Habang ina-upload ni Elfin ang datos, tinanong nito ang kanyang Holy Sword kaya binahagi niyang dati siyang attacker sa lumang platoon pero nawala ang kakayahan matapos makita ang pagpanaw ng dalawang kaibigan. Nakita niya ang mapa at tinanong kung pwedeng gamitin at matapos suriin, napansin niya ang ugnayan ng mga lugar kung saan lumaban ang kanyang hukbo sa sinaunang laban at kung saan lumilitaw ang mga Void kaya tinawag si Blackus para sa update. Sinabi nitong natuklasan niyang ang isla ay pinapagana ng malaking mana crystal na tinatawag na power plant at nagpatuloy sa kanyang pagsisiyasat nang dumating si Shari upang magbigay ng ulat pero nagbigay lang ng donut rito. Sinabihan niya itong tumigil pero sumagot si Sharing wala ni isang nakakakilala kay Leo o may alaala ng mga laban ilang taon na ang nakalipas at naisip niyang nakakapagtaka yun. Samantala, may grupong nagsisiyasat sa misteryosong bagay at umaasang makakahanap ng Void Outbreak pero natuklasan nila ang halamang tila tinatawag si Leonis at umatake sa kanila. Noong year 432, sumunod si Leonis sa lalaking humingi ng tulong bilang tungkulin sa korona't ang ibang bayani ay pinrotektahan ang Holy City. Pagdating sa lugar, biglang naglaho ang lalakit lumitaw ang grupo ng mga sorcerer at ginamit ang mga magic seal sa kanya't dumating ang mga bantay para ikadena ito. Habang nagpupumiglas siyang makawala, agad siyang sinalakay ng mga bantay gamit ang mga sibat hanggang sumukot sinabing di na siya banta sa kanilang pinuno. Matapos iwanan sa bingit, lumitaw si Roselia at tinanong kung galit siya sa mga traidor pero sinabi nitong di niya itinuturing na masama sila dahil ganun talaga ang mundo.
Ngunit sinabi ni Roselyang balak niyang magrebelde sa mundo at tinanong ito kung sasama't sinabing matagal na siyang sinusubaybayan. Sa kasalukuyan, inutusan ni Leo si Celyang gumising at pinaliwanag na ang magic seal sa kamay ay nagbibigay rito ng kakayahang pilitin ang pagsunod ng kanyang mga aliporhes. Tinanong niya kung gusto nitong gawin ang mga bagay sa kanya, ngunit sinabi nitong amoy kamatayan siya at tinanong kung sumipsip ba habang natutulog ito. Nang aminin nitong hindi mapigilan ang sarili, naunawaan niya ito dahil kaakit-akit siyang demonyo pero dapat munang humingi ng pahintulot sa susunod. Biglang nagring ang telepono at sinabi ni Elfin nagpatawag ng strategy meeting tungkol sa datos mula sa mga mananaliksik na nagsagawa ng marine survey at nangako ritong ipapaalam ang lahat sa kanya. Samantala, sinabi sa acting commander ang pagpanaw ng mga miyembro ng platoon sa nakaraang misyon at pinaalam ng kanilang analyst na may na-detect silang aktibidad ng void sa lugar at pinakita rito ang malabong imahe ng nilalang. Pinaghihinalaan nilang isa itong Void Lord na maaaring magdulot ng panibagong pagsalakay, ngunit handa sila sa paghihiganti at kinonsidera na ang agarang paglikas. Nakatanggap naman sila ng tawag mula sa commander, na sinabing wag muna silang lumikas at ituloy muna ang karagdagang pag-imbestiga sa ngayon. Sa training center, nagsasanay si Celia, ngunit sinabi nitong ang lakas niya bilang reyna ng vampira ay nasa supply ng mana nito at nangako siyang tuturuan siya ng bagong galaw mamaya. Kinuha niya ang staff para magsamon ng mga sundalo ng underworld para magamit sa pagsasanay at sumugod ito at pinagtataga sila gamit ang espada hanggang maging tumpok ito ng mga butot sobrang napagod matapos ang sesyon. Pagkatapos, nagpasalamat siya rito at inalok na dalhin siya sa kung saan para masuklian ito at kasabay nun ay nagsimula naman ang recon mission sa pagdating ng bagong pangkat sa lugar ng insidente. Sa dorm, tinanong siya ni Regina kung bakit naka-uniforme pa din siya at pinaliwanag nitong tumutulong siyang suriin ang datos mula sa recon mission at nais maging handa sakaling tawagin siya. Samantala, nakahanap ng trabaho si Shari sa panaderya at umaasang kikita para bilhan si Leo ng mga matatamis pero pumalpak siya at nasira ang mga tinapay. Pinagwalis na lang siya sa harap ng dumating si Celia at Leo at nakita niyang inabot nito ang donut kay Leong kinagalit niya. Pagkatapos, dumiretso sila sa ampunan kung saan siya nagtatrabaho at naalala ni Leo ang panahon sa lansangan kaya pumasok sila't isang bata ang nagtaas ng palda niya at nang halos tapusin na ito ni Leo. Sinabi ni Celyang ayos lang dahil mahilig rin sa mga bata. Habang pinapanood tong nakikipaglaro sa mga bata at may-ari, napagtanto ni Leong gusto ni Celyang protektahan ang lugar at nang maisip niya ang kanyang dating kuta, napagtanto niyang wala na siyang mapoprotektahang lugar. Sa ilalim ng tubig, narating ng grupo ang lugar pero di nakita ang nilalang pero may trabahador na nakarinig ng kalabog sa dingding. Nadiskubre ni Elfin ang datos ng panginginig sa ilalim ng lungsod habang ang ibang tauhan ay nakakita ng silid na puro mga ugat kung saan lumitaw ang isang nakakatakot na mukha. Noong year 428, inatake ng mga halimaw ang Rognas Kingdom at si Leonis, Arakel, at Tiris ay nagmamasid. Hindi na makapaghintay si Arakel kaya nagcast siya ng spell para puksain ang mga halimaw pati na rin ang mga tao na balak na lang buhayin muli pagkatapos. Pero bago matapos ang hangal niyang plano, binasag ni Leonis ang spell at tumalon sa lungsod para harapin ng mag-isa ang mga halimaw gamit ang espada. Habang lumulukso sa mga bubungan at tinataga ang mga halimaw, itinulak niya ang huling kalaban gamit ang mga kamay at pinuri siya ng mga tao pero tinawag siyang delikado ni Arakel at doon sinimulan ang villain arc. Sa kasalukuyan, patuloy na lumalakad si Arakel sa gitna ng mga tao, habang inuulat ng mga analyst na nawawala na ang di kilalang nilalang kaya sinabi ng general na kailangang hanapin ito at puksain. Sinabi niya sa kanilang may isang estudyanteng nais ibahagi ang resulta ng kanyang investigasyon, at nang marinig nilang kabilang siya sa kilalang pamilyang Philip ay nagpasya silang makinig rito. Matapos siyang ikonekta sa grupo, sinabi nitong nakakita siya ng lokal na panginginig sa ilalim ng Assault Gardens at natukoy na marahil may void na nakapasok sa lungsod. Sa sandaling yon, nakita nila ang pinsala sa isa pang block at napagtantong matalino ang kilos ng nilalang kesa sa karaniwang void kaya nagplano silang magpadala ng grupong mag-imbestiga. Agad sinubukan ni Reginang umugnay kay Celia pero di nagtagumpay dahil walang comms kaya nagpadala si Elfin ng isa sa kanyang drone sa kanilang lokasyon at naghanda sila para sa posibleng pagsalakay. Sa command center, pinanood nila ang feed ng dispatch team na nagtanong kung dapat barilin ang mga ugat pero bigla itong nagkaroon ng mga mata at biglang naputol ang feed habang sumisigaw silang umaatake ito. Napagtanto nilang ang halimaw ay bumababa sa pinakailalim dahil sa kakulangan ng seguridad kaya nagtanong sila sa commander kung dapat bang ituloy ang plano nilang paglisan ngunit naputol na ang kanilang comms. Habang patuloy ang mga paghahanda, bumalik ang feed mula sa bodega at nang tanungin nila kung napuksa na ang nilalang ay sinabi niyang nakatakas ito.
Nadiskubre ng mga analyst na patungo ito sa power plant at naisip na ang pagdikit sa mga energy reserve ay magdudulot ng panibagong pagsalakay kaya nagbigay sila ng utos na protektahan ang planta. Sa puntong yon, ang mga makina't armadong lalaki ay nagsimulang barilin ang nilalang. Habang nagpapatuloy ang operasyon, inutusan ng acting commander ang lungsod na lumipat sa fortress mode kasabay ng agarang paglikas at pagpapadala ng mga sundalo para sa nalalapit na pagsalakay. Habang nagkakagulo, humiling ang mga batang makita ang Holy Sword pero hindi siya komportableng ibigay ito sa mga bata, kaya hinimok siya ni Celia na ipakita ang kauntit sa hangaring makuha ang atensyon ay pinakita ang mga buto. Umabot na ang nilalang sa power plant at naramdaman ito sa buong lungsod, na nag-udyok kay Leot Celiang lumabas kung saan nakita nilang nagsimula na ang panibagong pagsalakay. Habang lumilitaw ang mga void sa langit ay gumana ang mga depensa ng tower at naglunsad ng signal sa langit at sa command room naman, tansa nilang kakayanin pa ng lungsod ang susunod na 3 araw bago dumating ang tulong ng kabisera. Habang pumapasok ang lungsod sa defense mode, hinihintay nila Regina si Celiang dumating sa nakatalagang distrito habang nagpapaputok ang mga depensa sa mga void na tagumpay na napuksa ang ilan. Pagkatapos, umakyat sila sa rooftop at sinamon ang mga Holy Sword para sa laban. Sa ampunan, hindi makaugnay si Celia sa academy at nagmadali siyang pumasok upang ilikas ang mga bata't dumating si Sharit tinanong ang kanyang mga utos. Sinabi niyang protektahan ang mga kaibigan ni Celia kahit di nagmamalasakit sa sinuman maliban sa kanya't matapos umalis, nagmadali siyang sabihin sa mga batang huwag gumalaw dahil masyadong mapanganib. Sinamon niya ang Holy Sword at napansing di pa nagigising ang buong kakayahan bilang vampira kaya tinanong niya kung pakiramdam ba nitong parang maihip ng kumpirmahin ay sinamon ang staff para protektahan ito. Lumipad ang mga void sa kanya't pinugutan ang mga ito't paglingon ay nakitang sinunog na niya ang ilan ng hindi man lang pinapawisan. Sa rooftop, patuloy na nagpapaputok ang mga babae sa mga void nang lumitaw ang 3 Orga-class void pero winasak ni Sakuya ang mga ito gamit ang lightning sword habang si Regina ay ginamit ang malaking kanyon sa mga nasa ere. Ngunit narinig nila ang pagsabog at nakita ang isang Hydra-class void na lumalabas at nagtaka kung paano ito mapapabagsak. Dumarami ang mga void at napagtanto ni Leong di sapat ang ordinaryong spell para matalo ito't sinabi niyang bigyan siya ng suporta habang naghahandang gumamit ng magic pero humintot nag-isip kung ba't pinoprotektahan ang mga tao na sinumpa niyang talunin. Sunod siyang nagcast ng malawak na spell at nagpaulan ng fireball sa mga void bago sabihin ritong huwag gumalaw pero nakaligtas ang dragon class void at ginamit ang apoy ngunit nakatakas siya. Habang nahihirapang mag-chant ng mabilis, dumating si Blackus at inatake ang void kaya nagkaoras siyang makast ang gravity spell at durugin ito. Agad namang nagsimulang bumukas ang lupa't lumabas ang mga ugat na pumalupot sa kanya't hinila ito pababa kung saan naiwan ang kanyang hikaw ngunit bago makapunta ay lumitaw ang higit pang mga ugat at bumuo ng mukhang nakilala niyang si Arakel. Noong year 434, si Leonis ay bumalik sa kuta kung saan siya sinalubong ni Roseliang nagtanong kung kumusta ang laban, kaya pinagmalaki niyang namatay siya ng 2 beses, ngunit dapat makita ang kalaban. Ipinakita niya ang mga kayamanang nakuha kaya sinabi nitong may regalo rin siya at ibinunyag ang kanyang Holy Sword mula nang siya ay maging bayani. Ngunit pinalitan ito ng Demon Sword upang umangkop sa bagong katayuan, pero sinabing maaari lang tong ilabas para sa partikular na kondisyon. Sa kasalukuyan, napagtanto ni Leong si Arakel ang dahilan ng pagsalakay at nagpadala siya ng fire blast kaya umatras ito sa ilalim ng lupa. Tinawag niya si Celia, ngunit nang walang sumagot, ay nakita niyang buo pa ang selyo sa kanyang kamay at nangangahulugang buhay pa ito. Bago pumasok, bumalik si Blackus para tumulong at sinabi ang tungkol kay Arakel kung saan ibig sabihin noon ay marahil na buhay ring muli si Roselia. Tinanong ni Blackus ang tungkol sa mga batang nakatingin, kaya lumapit siya sa mga ito upang sabihin na magtago sa loob at nagpasalamat sila sa pagprotekta at hiniling na iligtas si Celia. Pagkatapos mangako, nagcast siya ng barrier spell para protektahan sila at sinamon ang skeletal warriors bilang bantay. Pagbalik kay Blackus, narinig nila ang boses sa hikaw ni Celia at napansin ang drone ni Elfing sinusubukang makipag-ugnayan rito at sinabing kailangan nila ng higit pang suporta kontra sa Hydra-class Void. Sinabi niyang nadukot ito ng mga Void at hiniling na gamitin ang kanyang Holy Sword upang matukoy ang kanyang lokasyon. Nang hilinging maghintay sa platoon na asikaso nito, sinabi niyang gamitin nito ang mga drone upang tingnan ang lugar at nakitang siya yon, kaya pumayag ito't nakuha ang biosig ni Celia sa power plant. Matapos marinig, sumakay siya kay Blackus at nagtungo sa planta pero tinanong nito kung ba't pinadala si Shari upang protektahan ang mga tao gayong haharap sila sa isa sa mga 6 heroes. Sumagot siyang may mapapakinabangang kakayahan ang mga tao pero tinawag tong kalokohan ni Blackus kaya umamin siyang nagustuhan na ang mga tao.
Pagdating sa dead end, pinasabog niya ito gamit ang apoy at natagpuan si Arakel, kaya nilunsad niya ang kanyang internal flame pero agad itong nag-regen. Pagkatapos, ipinahayag niyang nakakagulat na hindi ito namatay sa huli nilang laban at binunyag ni Leong Sinelyo niya ang kaluluwa, ngunit sinabi nitong walang saysay yun dahil ang mundong ito ay muling itatayo kasama ang Empty Star. Habang nagtataka sa ibig sabihin ng Empty Star, lumitaw ang daan-daang mukha sa mga ugat at nagsimulang umawit at napagtanto niyang mga datitong santo sa sinaunang laban. Samantala, sinubukan ni Selyang makalaya, ngunit di nagtagumpay pero hindi naghintay si Arakel at agad sumalakay at siya ay umiwas at umatake gamit ang Crystal Shower na sinundan naman ni Blackus ng Energy Blast. Ngunit pagbaba ay napagtanto nilang hindi epektibo ang mga atake dahil sinisipsip niya ang kanilang mana. Bigla nilang nakita ang mga Magic Seal na bumuo ng mga laser beam kaya umiwas sila rito't kumontra gamit ang Fire at Energy Blast. Ngunit sinalag niya ito at napagtantong walang limitasyon ang enerhiya ng Mana Crystal at magagamit ang maraming spell sa mga lumang santo. Nag-isip siya ng mapanganib na plano't sumugod habang patuloy na nahihirapan si Selyang unti-unting naubusan ng dugo pero sinamon niya ang Holy Sword. Naging pula ang mata niya at nabuo ang mga talim sa dugong pumutol sa mga ugat at natukoy ni Leo ang kanyang lokasyon at pinadala ang mana-infused blood kaya nagkapakpak. Matapos makalabas, umatras si Blackus upang makarecover at nagkasama sila pero nagcast si Arakel ng maraming spell na kayang sumira sa buong lungsod kaya sinabi niyang bigyan siya ng suporta habang inaasikaso ito. Habang lumilipad at hawak ang staff, binalaan siya ni Blackus na dapat sigurado siya sa pinili at naalala ang usapan nila ni Roselyang sinabing bawal ang paggamit ng espada maliban kung ito ay para protektahan ang kanyang kaharian. Agad niyang binunot ang espada at inangkin ang Assault Garden bilang kanya't nanumpang poprotektahan ang kanyang mga nasasakupan, kaya nagamit ang kapangyarihan nito at nagpadala ng nakakasilaw na ataking tumapos kay Arakel at sa Stampede. Tinagpo nila ang natitirang miyembro ng platoon at bumalik sa dorm kung saan siya nagpahinga matapos maubusan ng mana. Dumating siya upang mag-alok ng pagkain pero sinabing nakakapagod ang Holy Sword at nagtanong kung makakaisa. Pinayagan niya itong sipsipin siya at pumasok ang iba pang mga babait na gulat nang makita nila ang ginagawa nito. Samantala, may vessel na dumating kasama ang prinsesang planong bisitahin ang lungsod at parangalan ang Holy Swordsman na pumuksa sa Void. Paglaon, nagpunta si Leo sa vault upang magsaliksik pero nang tanggihan, sinabi ng espiritu ng Kuwagong dapat siyang kumuha ng pahintulot sa admin bureau upang makapagpatuloy. Pagkatapos, lumapit si Regina sa likod ngunit nang sabihin niyang hindi nila ito dapat gawin sa publiko, sinabi niyang dapat itong maging mapagpasalamat sa mga libreng ganun. Pinaliwanag nitong nais niyang magsaliksik sa wikang nasa mga guho kung saan siya natagpuan upang malaman ang kanyang nakaraan, kaya tinulungan siya nitong lampasan ang espiritu't nakapasok. Habang tinutulungang maghanap, nakatanggap sila ng abiso tungkol sa seremonyang gaganapin ng prinsesa at nakita niya ang tsansang magmasid sa mga upper class na tao kaya nagkasundo silang magkita mamaya pero sinabi nitong hindi siya sasama't umalis. Samantala, isang grupo ng mga demi-human ang planong dukutin ang prinsesa nang lapitan sila ni Sharnak na sinabing handa siyang bigyan sila ng kapangyarihang higit pa sa Holy Sword. Sinamon niya ang espada at ginamit ang Magic Circle upang bigyan ito ng kapangyarihang hiwain ang puno sa isang kumpas. Pagkatapos, sinabi niyang ang kanilang mga Demon Sword ay regalo mula sa Diyosa at hiniling na dakpin at ibigay ang banal na mandirigma upang magamit bilang sakripisyo. Nagtungo siya sa merkado para bumili ng regalo kay Celia at doon nalaman na ang mga elf, lobo, at ibang demi-human ay nasa isang lugar na conservation ward. Pagkatapos, lumitaw ang prinsesa sa vessel habang si Regina ay nanonood at nakipagkita ito sa natitirang platoon at ibinigay kay Celia ang keychain. Nagpasalamat siya ngunit nagbabalang ang ganong Riz ay gagawin siyang demonyo sa kama pero bago ito masubukan ay ginambala siya ni Fenris at nagtanong sa ginagawa ng basurang platoon sa seremonya kung saan sinabihan siya ni Elfeng tumigil kaya umalis. Samantala, lumitaw sa vessel ang mga demi-human at inatake ang mga gwardiya at kinunan ng mukha upang gayahin. Sa ibang bahagi, sinuri ni Leo ang mga talaan at kinumpirmang may nagtangkang takpan ang nakaraan at di niya malaman kung bakit nawala ang sorcery at paano na-develop ang magic tech. Pagkatapos, lumitaw si Selyang nakabikini kasama ang mga bata't inaya siyang lumangoy at habang nakatingin, nakaramdam siya ng kakaiba't sinubukang tumanggi pero nangako tong tuturuan siyang lumangoy kaya pumayag at ginamit ang ibang motibasyon para doon. Samantala, si Regina ay mag-isa sa dock at nagtaka kung anong ginagawa niya nang dumaan naman ang prinsesa at mga bantay sa pasilyo, ngunit inatake sila kaya pinakawalan niya ang spirit pet pero sinabi ni Sharnak na walang silbi yun. Sa loob ng hall, nagpakilala ang mga demi-humang tinrap ang mga estudyante at bisita gamit ang mga Demon Sword.
Nang ipunto ni Fenris na imposibleng magkaroon sila ng Holy Sword at sinubukang tumayo laban sa kanila ay tinakot siya ng matandang elf na pasasabugin ang Apple Bomb. Pinagsama-sama nila ang lahat at tinali matapos kumpiskahin ang mga telepono at sinabing binihag nila ang prinsesa at nang tanungin kung ano ang gusto nila, sinabi nilang nais nilang pakawalan ang kanilang mga kaibigan mula sa bilangguan. Ngunit patuloy na sumalungat si Fenris na kinagalit ng Wolfman pero pinaalala niyang dapat nilang buhayin ang mga ito para sa Diyosa. Matapos marinig ang tungkol sa Diyosa, sinabi ni Leo kay Celiang titignan kung ligtas ang prinsesa at umalis sa anino. Samantala, pinilit ang prinsesang simulan ang makina ng vessel upang magtungo sa kabisera. Ngunit napagtanto niyang nasa daan ang Void Reef, kaya gusto niyang umiwas rito pero sinabi ni Sharnak na dumiretso lang dahil wala naman siyang pakialam sa kanilang basurang mga plano. Nang mapagtanto yon, sinubukan niyang atakihin ito ngunit kumontra ang Demon Sword at nasunog siya habang sinasabi sa ibang sumunod sa kanyang utos kung ayaw mauwi sa parehong kapalaran. Pagbalik sa dock, natagpuan ni Regina ang alaga ng prinsesa at hinawakan at agad nalaman ang sitwasyon sa vessel kaya sumakay siya bago ito umalis at nakatagpo si Leo kung saan sinabi ritong nasa panganib ang kanyang kapatid na babae. Pinaliwanag nitong ng gabi ng kapanganakan, ang pulang bituin na Scarlet Calamity ay lumitaw sa kalangitang isang masamang omen para sa royal family na nauwi sa paghatol ng kanyang kamatayan. Ngunit napagtanto ng isang dukeng maliit at lihim siyang binilit pinalaki bilang sariling anak habang nagpapanggap na maid para itago ang pagkatao. Sinabi niyang kayang makipag-ugnayan ng mga prinsesa sa mga espiritu, kaya sinundan nila ang alagang dinala sila patungo sa prinsesa. Sa piging, sinabi ni Elfin kay Celiang isang drone ang nakasuri sa bomba't nakahanap ng paraang ipagpaliban ang pagsabog ng isang segundo. Sinabi nitong bigyan siya ng oras upang maghanda't kumuha siya ng panugat bago tusukin ang sarili. Samantala, umabot si Leo at Regina sa control room pero walang bakas ng prinsesa kaya minungkahi niyang makipag-ugnayan rito gamit ang spirit medium. Ngunit nag-atubili siya at ayaw ipakita ang pagkatao pero sinabi niyang hindi siya mahalaga kaya pumayag na ito. Pagkatapos nilang umugnay sa prinsesa, tinawag niyang random medium ang sarili at tinanong kung saan sila patungo't sinabi niyang sa flight deck. Ngunit sinabi niyang bigyang prioridad ang vessel na papunta sa Void Reef kaya binigay niya ang password upang kontrolin ito. Nang ipaliwanag ni Regina ang sitwasyon, sinabi niyang mag-focus ito roon dahil ililigtas niya ang prinsesa at binasag ang salamin bago tumalon palabas. Sa parehong oras, matagumpay na napuslit ni Celia ang dugo sa matandang elf, ngunit bago mapagana ni Elfin ang jammer, ay umangal si Fenris. Habang natutukso ang lobong tapusin ito, biglang lumitaw si Sakuya sa mesa at inabala siya at tinakel naman siya ni Fenris sa lapag kaya inutusan ang elf na pasabugin ang bomba. Ngunit ginamit ni Elfin ang drone upang i-jam ang signal at winasak ni Celia ang wand bago pinabagsak ni Sakuya ang babae. Tinawag ni Fenris ang mga Frost Wolf upang harapin ang Wolfman at si Celia naman sa matandang elf. Pagkatapos, kinuha nila ang mga telepono at sinubukang makipag-ugnayan kay Leo pero nang di magtagumpay, tumingin siya sa labas at napagtantong nasa gitna sila ng Void Reef. Agad pumasok ang mga Void sa barko at pinigilan ng mga Frost Wolf ang mga ito habang pinoprotektahan ng mga estudyante ang ibang bisita at nilikas ang silid. Pagkatapos ay narinig niya si Leo gamit ang keychain at pinaalam sa kanya ang sitwasyon. Sinabi nitong tulungan si Regina habang naghahandang asikasuhin ang mga Void at nakasunod siya sa prinsesa at nakita ng mga demi-humang sumasakay sila sa isang eroplano. Habang nahihirapan si Regina sa mga Void, narating siya ni Celia at tinapos nila ito kasabay ng pagpuksa ni Sakuya at Fenris sa iba pang Void. Ngunit lumitaw ang Brain Eater Void at sinabing iwan yon sa kanya at sinara nila ang mga pinto sa likod at sinamon niya ang Demon Sword upang harapin ang Void. Samantala, nakarating si Regina sa lower deck habang si Celia ay nagbabantay at nilagay ang password na Scarlet Calamity upang mapasok ang sistema nito at makalayo. Sa flight deck, sinubukan ni Sharnak na umalis pero nahadlangan siya ng Shadow Magic at matapos ubusin ang mga nakapaligid na Void ay nangakong paparusahan ito. Samantala, naubusan ng firepower si Elfin at Fenris ngunit bigla itong pinaghihiwa ni Shari ng napakabilis ng hindi napapansin at tinapos ni Sakuya ang Brain Eater. Sa parehong oras, hinarap ni Leo si Sharnak at nang tanungin kung sino siya, inihayag niyang siya ang Demon Lord pero di ito naniwalat nag-cast ng fire spell ngunit tinaboy niya ito't kinilala ang basic spell na kanyang likha. Ginapos niya ito't tinanong ang layunin at sinabing lumilikha siya ng mga Demon Sword para sa Diyosa pero nang tanungin kung sinong Diyosa yon ay nagsimula itong umaktong kakaiba. Biglang may higanteng espadang tumusok sa kanya at nakilalang ito ay isang Demon Lord Slaying Blade na pagkatapos ay naging Void Lord. Habang sinusubukang tukuyin ang nangyari, naglunsad siya ng Fire Blast pero sinalag ito ng magic at nag-teleport sa itaas ngunit nakaiwas.
Ginamit ni Regina ang depensa ng vessel upang subaybayan ito at magpaputok ng maraming beses na sinundan ng misail, ngunit matapos ilunsad ang pangalawa, ay lumabas si Celia at sumali. Sinabi nitong bigyan siya ng oras at ginamit niya ang Demon Sword upang puksain ang Void Lord. Kinabukasan, pinasalamatan ng prinsesa ang mga estudyante sa tapang at hinanap si Lord Regina, pero nang sabihin nilang hindi nakarating, ipinasa ni Celia ang mensahe ni Reginang masayang buhay para dito. Sa dorm, pinahinga niya ang walang silbing katawan at pumasok si Celia at tinanong kung nasa mood magmeryenda at nagtaka kung gusto na naman nitong umisa. Ngunit sinabi nitong mas mabuting tulungan na lang ang sarili, pero humalik ito at sinabing itago yon bilang lihim. Samantala, sinubukan ng Defense Force na hulihin ang natitirang mga demi-human at nang akala nilang na-corner na ang mga ito, narinig nila ang misteryosong boses na nagcast ng petrification spell na agad silang pinuksa. Pagkatapos, dumating si Leong nakamaskrat tinanong ng mga demi-human kung sino naman siya at inutos ni Leo sa mga itong yumukot nagcast ng spell na nagpaluhod sa lahat at tinawag ang sariling Demon Lord Zolvadis. Nag-alok siya ng proteksyon kapalit ng katapatan at nang pumayag ang mga ito, nagbukas siya ng daang matatakasang hindi mahahanap ng mga tao. Habang nagbibigay ng mga utos sa susunod na gagawin, tumunog ang telepono at si Celia ang tumawag na galit dahil sa pag-alis niya ng mag-isa, kaya agad naglaho si Leot na iwan ang mga demi-humang nagtataka kung anong nangyari. Nang umagang yon, nagpunta si Celia sa silid ni Leo, ngunit natagpuan si Shering nagwawalis kaya kinuskus niya ang mata, ngunit nang tumingin muli ay wala na ito. Tinawagan niya si Leo at pinagalitan sa pag-alis ng mag-isa at nagtungo sa shower upang maghanda't doon bumalik si Leo sa silid na masayang malapit na ang muling pagbangon ng kanyang Demon Army. Lumabas siya ng silid at nakita si Celia, ngunit kaswaltong naghubad ng nakabukas ang pinto kaya mabilis siyang tumingin palayo, pero pumasok si Reginang pinagalitan naman dahil sa hindi nito pagkatok. Pagkatapos, umupo sila para kumain at nang makita ni Celia si Leong lumalamon, siya ay naging bumangherang ina't sinabihan siyang kumain ng maraming gulay. Nagtaka si Leo kung bakit nag-aalala ang undead sa kalusugan niya, pero maaaring pinapanatili lang nitong malusog ang blood bag. Pagkatapos, binanggit ni Regina ang chismis ng kababalaghan sa dorm dahil sa malaking asong itim na naglalakad at babaeng multong lumilitaw. Masaya si Celiang hindi siya nababaliw at sinabing nakita niyang nagwawalis ang multo sa silid ni Leong halos mabulunan. Tinanong ni Celia kung saan siya naglakwat sa kanina't mabilis sinabi ng uslak na nagsasanay siyang mag-isa para hindi ito mabigo, kaya naman ang babae ay na-raise ng matindit na wala sa focus. Binanggit ni Regina ang paparating na laban sa platoon ni Fenris at sinabing meron na silang detalyadong plano, kaya nagalak si Celiang gamitin ang Holy Sword sa unang pagkakataon. Dumating ang araw ng laban at nagtulungan si Celia at Leo kontra sa flag ng kabilang grupo at nakakuha sila ng 1 puntos habang nanonood ang buong paaralan sa malayo kasama ang mahalagang mga tao sa command center. Sa field, si Regina ay nagsisilbing depensa ng mga flag nila habang tinuturo ni Elfin ang direksyon ng mga papalapit na kalaban. Si Sakuya ay sumugod sa gitna't nakipaglaban sa mga Frost Wolf ni Fenris bilang diversyon sa pagpuslit ni Celia. Sa kasamaang palad, inatake siya ng mga lobot binulgar ni Fenris na alam niya ang plano nila kung saan marahil mawawala sa focus si Sakuya dahil sa mga lobo habang ang grupo ni Fenris ay nakatuon sa main flag nila. Plano ni Fenris na tapusin ang matagal ng karibal kaya tinawag niya ang 2 Frost Wolf sa kamaot naghandang harapin si Celia habang sinasabi sa kasamahang mag-focus sa bata. Nagsimula ang laban nila at napagtanto ni Celiang kung matatalo si Fenris doon ay mananalo sila, pero ginawa lang siyang basahan ni Fenris at ipinadala ang kanyang mga Frost Wolf upang patigilin siya. Samantala, sinubukan ng kasama niyang tapusin si Leo, ngunit madali niyang nasalag ang nakakaantok na atake at ginamit ang Shadow Technique upang patumbahin ito. Nang sandaling yon, giniit ni Celiang di siya umabot sa puntong yon para matalo ulit at nagsimulang magliwanag ang espada at nakatakas. Tumalon siya at sumugod at sinubukang dumipensa ni Fenris, pero sa huli ay natalo siya nang basagin ni Celia ang depensa at tinala ng sistema ang pagkatalo ng 11th Platoon at masaya si Leo para dito. Sinabi ng mga kinatawan sa control room na walang kwenta ang estratehiya ng pareho, ngunit sinabi ng commander na maaaring magandang bagay ang kakulangan nila ng karanasan. Paglaon, nilinis ni Celia si Leo kahit sinubukang sabihin ayos na ang mga kamay, ngunit tiniyak ni Celiang ayos lang para sa mga batang maligo kasama ang mga tagapag-alaga nila at nagpatuloy. Katabi lang nila ang ibang babae sa banyo, kaya nilapitan ni Regina si Sakuya at hinawakan ang plat nito at sinabing parang mas lumaki ang mga yon at sinubukan niyang ipakita ito kay Leo, ngunit nagawa ring pigilin ang tukso. Nagpatuloy ang kanyang torture ng nakaupo habang nag-uusap ang mga ito tungkol sa kanilang pinakita sa laban. Napagtanto nilang nayari sila kung hindi sobrang abala si Fenris sa karibal at pumayag silang pagtrabahuhan ang teamwork.
Nagkaroon ng sandali ang mga babae kung saan sinabi nila kay Leong sumali sa kanila, ngunit ang mahiyaing Demon Lord ay di makalingon at sumalitong hindi tumitingin. Samantala, ang misteryosong si Nephakis ay nagtaka kung sinong nakatalo kay Sharnak habang pinapakain ang mga demon at holy sword sa bato. Tumingala siya't inihayag na malapit na ang panahon para muling magising ang Diyos at may ilang mga guhong bigla na lang lumitaw. Paglaon, tinawag ang 18th Platoon para sa misyon at pinakita ng babae ang footage ng mga guho kung saan nakilala ito ni Celia bilang kanyang bayang naglaho sa Void 6 na taon na ang nakalipas. Sinabi ng babaeng ito ay gumagalaw sa partikular na bilis kaya naman darating ito sa kanila sa loob ng 7 araw. Ang mas malala pa, nakatanggap sila ng dalawang magkahiwalay na distress signal na ibig sabihin ay may mga nakaligtas. Sinabi nitong maaaring sira lang ang kagamitan pero upang masiguro ay gusto niyang suyurin ng platoon ang lungsod at imbestigahan ang mga distress signal sa loob ng 3 araw. Matapos ang briefing para sa misyon, nagtanong si Elfin kung bakit sila talaga ang napili para sa misyon pero sinubukan siyang baliwalain nito. Ngunit tinanong ni Elfin kung dahil ba si Celia ang nakaligtas sa nakaraang insidente at inaming bahagi yon pero sinabi niya ring mahusay ang platon nila. Nangako si Celiang di siya bibigin ngunit nag-aalala sa kaligtasan ni Leo pero giniit nitong bahagi rin ng platon kaya nangakong poprotektahan siya. Kinabukasan, handa na silang umalis at nakipagkita si Leo kay Blackus at Charit sinabi sa kanilang alam niya ang simbolo ng Sacred Order sa mga guhong papalapit sa kanila kaya dapat niyang matukoy ang nasa likod nito. Nag-alok si Blackus na bantayan ang lungsod habang wala siya at sinabi ni Leo kay Sharing kakailanganin siyang backup. Umalis na ang grupo at nag-alok si Reginang magpahinga si Leo sa kanya pero tumutol si Celia at sinabing maaari din itong magpahinga sa kanya. Gayunpaman, naglabas si Regina ng kung ano't dahil wala si Celiang ganun, pinilit ni Regina si Leo sa kanya at pinasok ito. Dito naalala ni Leo nung kasama pa niya si Roselia kung saan sinabi niya ritong malapit na siyang mawala ngunit isisilang muli pagkatapos ng 1,000 taon. Tinanong nito kung hahanapin siya anuman ang anyong kanyang taglay at nangako tong hindi magpapahinga hanggang muli siyang matagpuan at nang magising si Leo, nakita niyang nakangiti si Celia at inihayag ni Reginang naroon na. Bumaba sila't nagplanong maghiwalay kung saan si Celia at Leo ay pupunta sa power plant habang si Elfin, Sakuya, at Regina ay mag-iimbestiga sa signal. Pinadala ni Elfin ang isang drone kila Leo at Celia at pinasama ni Leo si Shari sa mga babae upang protektahan sila. Habang nagpapatuloy, na-detect ng device ni Celia ang void activity at biglang nagsimula ang malakas na mga sinag mula sa itaas kung saan naipit si Celia ng malaking bagay. Nang tumingin si Leo sa itaas, nakita niya ang pinakamasamang nilalang na halos pumantay kay Arakel. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod ay may babaeng lumabas at nagtaka kung yun ay talagang 1,000 taon na sa hinaharap. Nagulat siyang makitang walang punot halaman at mabilis na kinuha ang damit mula sa manikin at napagtantong ipinadala siya sa puntong yun ng oras dahil malapit na muling ipanganak ang Diyosa. Habang tinitingnan ang paligid, biglang lumitaw si Nephakis at nakilala ang elf hirong si Arlie. Tinanong niya kung ito rin ay galing sa nakaraan at kinumpirma niya ito pero hindi tulad niya ay layunin nitong wasakin ang sisidlan ng Diyosa. Nang mapagtantong ito ay kalaban, sinugod niya ito pero agad nawala si Nephakis at sinamon ang isang void na anghel para harapin siya. Samantala, ang kambal ng nilalang ay tutunawin na si Celia kaya tumakbo si Leo at ginamit ang shadow magic upang dalhin siya sa kaligtasan. Nanatili siya at sinubukang labanan ang void pero tila ito ay may banal na proteksyon laban sa lahat ng mga low-level magic. Samantala, napansin ng mga babae ang laban sa malayo at napagtanto nilang doon pumunta si Leo at Celia at sinabi ni Elfing wala na ang mga drone kaya mabilis silang kumilos. Sa laban, iniwasan ni Leo ang malalakas na sinag ng liwanag at pinabalik ang mga panang nilunsad sa kanya, ngunit bago ito makabangon muli ay nagcast siya ng fireball spell na tila epektibo. Nagcast siya ng lightning spell para pabilisin ang incineration at tumakbo kay Celiang nahirapang tumayo kaya sinabi niyang huwag puwersahin dahil kakailanganin niya ng oras upang makarecover sa malubhang pinsala. Habang nag-iisip si Leo ng susunod na hakbang, may mga kumikislap na figurang lumitaw at naghanda na siya pero pinigilan siya ni Celia. Nakilala niya ang simbolo sa mga figura at kinumpirma nitong isa siya sa mga tauhan ng kanyang amang si William. Siya at ang kanyang mga tao ay mga multo na ngayon, ngunit sila ang nagpadala ng mga distress signal. Lumuhod ang mga ito sa kanya at sinabing ang signaling ay babala upang hindi na maulit ang trahedya ng nakalipas na 6 na taon. Lumalabas na may bagong Void Lord na lumitaw sa mga guho kaya nagawa nilang magpakita sa kanilang anyong multo. Naghinala si Leo dahil nangyari ito matapos talunin si Arakel, ngunit hindi niya alam kung bakit at sinabi ni William na ginagamit ng Void Lord ang enerhiya ng power plant at malapit na itong magising.
Sinabi ni Celiang kailangan nila ng patunay para mailikas ang 7th Assault Garden, ngunit pinaalala ni Leong hindi pa siya handa at kailangan niyang magpahinga, kaya nag-alok si William na dalhin sila sa mansyon. Paglaon, may 5 huminto upang kunin sila, ngunit naisip ni Leong masyado itong mabagal, kaya sinamon niya ang mga kabayong undead. Hinila ng mga ito ang 5 parang karwahet, nagyabang si Leong sila ay kampiyon sa underworld. Samantala, patuloy na naglalakad ang mga babae sa lungsod at biglang huminto si Sakuya nang makatagpo si Arlie at naisip na ito ay himalang nakaligtas. Pinigilan ni Sakuya si Reginang lumapit at sinubukan ni Arling sumugod gamit ang espadat. Nang makita ni Sakuya kung gaano kahusay, sinabi niyang huwag mag-alala dahil siya na ang bahala dito. Nang makita ni Arlie ang mga kapangyarihan, inisip niyang mga kaibigan sila ni Nefakis, pero wala silang ideya sa mga sinasabi niya. Sumugod si Arlie, ngunit pinigilan siya ni Sakuya at naglunsad ng ataking naiwasan ni Arlie at nagulat sila. Ngunit pagkatapos ng pagtutunggali, natalo ni Sakuya si Arlie. Inihayag na tapos na ang laban, pero inaming matatalo siya kung di sugatan si Arlie. Samantala, unti-unti nang bumuti si Celia at tinanong si Leo kung maaaring humingi ng kaunting dugot. Bago pa makasalita si Leo ay sumunggab na ito sa kanya at sumipsip. Nag-alala si Leong baka matuyo siya at balaksan ng puwersahin tong huminto, ngunit nagradyo si Elfin at pinutol ang kanyang feeding frenzy. Pinaalam ni Celia ang sitwasyon sa Void Lord at iminungkahi nilang magtipon upang tingnan ito, kaya pumayag si Elfin, ngunit sinabing dapat munang tapusin ang paggamot sa natagpuan nila. Nagulat si Celia sa narinig, kaya nagkasundo silang magkita sa estate ng pamilya at pagkatapos ibaba, sinabi ni Leong sana ay dahan-dahan siya sa suction action, kaya humingi ito ng tawad, pero sinabing handa na siya sa panibagong round. Sinabi niyang kumalma muna at inilabas ang pulang damit para sa kanya at pinaliwanag na may kakayahan itong i-convert ang mana sa pisikal na lakas. Nagbabala siyang kakain ito ng maraming mana at dapat gamitin ng maayos, at tila hinigop nito ang damit papasok sa kanya at sinabi nitong kailangan lang niyang isiping suot niya yon upang maipakita. Binigay din niya rito ang 3 skeleton keychain at tinawag ang mga ito bilang mga good luck charm. Sa kabilang panig ng bayan, natapos ni Regina ang pag-asikaso kay Arlie. Bumalik si Sakuyang may bagong damit at tinanong kung ba't ba sumugod. Pinaliwanag ni Arling akala niyang kakampi sila ng mga kaaway na kumokontrol sa mga napakalaking halimaw, kaya inisip ng mga babaeng tinutukoy niya ang Void. Interesado si Elfin at tinukoy na walang record si Arlie sa datos ng 3rd Assault Garden at tinanong kung saan siya nanggaling. Ibinato ni Arlie ang tanong pabalik at sinabi ni Elfin nag-inspeksyon sila at nagmula sa 7th Assault Garden. Bilang tugon, sinabi ni Arling na roon siya upang lipulin ang Diyosa, pero nang magtaka si Elfin kung sino yon, napagtanto ni Arling limot na ang mga alamat. Sinabi niyang dapat nang bumalik sa misyon, pero nang makita ng mga babae ang kanyang kalagayan, sinabi nilang di nila ito maiiwan at binigyan muna siya ng makakain. Patuloy naman silang pinapanood ni Shari at nakilala si Arlie bilang huling individual na nag-aral sa isa sa mga 6 heroes at sinubukang patumbahin ang Demon Lord. Samantala, patuloy na naghihintay si Nefakis sa paggising ng Diyosa nang may lumitaw na Void at inulat ang pagkatalo ng anghel. Nagtaka siya kung sino ang may kapangyarihan upang talunin yon at nagpa siyang marahil panahon na upang itapon ang basura. Samantala, dumating na si Leo at Celia sa lumang estate ng pamilya, pero ang tanawin ng sirang tahanan ay kinalungkot nito. Pumasok sila sa mansyon at natagpuan ni Leo ang isang komportableng upuang nagbigay sa kanya ng kaunting nostalgia, kaya agad niyang inilabas ang kanyang butot sinimulang himasin ito. Nagpatuloy si Celia sa pag-ikot sa bahay at nang makarating sa dating silid ng ama ay di niya napigilang mapaiyak sa nangyari dito. Nagpa siya ang mga multong ipakita ang nakaraan at buksan ang alaala ng amang nagbabasa ng kwento tungkol sa masamang Demon King na tinalo ng isang bayaning pinagpala ng mga Diyos. Gayunpaman, ang magandang paglalakbay sa alaala ay biglang ginambala ni Nefakis at inisip ni Celiang ito ay isa sa mga nakaligtas, pero ayon sa uslak ay yun ang pinakamalaking insultong narinig niya. Bilang parusa, nagcast siya ng fire spell at pinatulog ito kung saan dahil sa kaguluhan ay naramdaman ni Leong may mali. Habang walang malay, naalala niya ang huling pagkikita nila ng ama nang magsimula ang stampede. 6 na taon na ang nakalipas at inalok ni Celiang lumaban rin kasama siya. Pero kahit tumanggi rito, yumuko siya at pinaalala ang kwento ng Demon Lord at siniguro sa kanyang kahit masama ang Demon Lord, lilitaw ito sa kanilang mundo balang araw at tatalunin ang Void. Sa kasalukuyan, bumukas ang mata ni Celia at nakita ang 3 kalansay na nakabantay at inisip ni Nefakis na tinapos na ito, ngunit nagulat nang makita ang mga undead sa kanyang harapan. Agad niyang inisip na si Celia ang nagsamo ng mga nabubulok na buto, kaya nagpa siya itong subukan ang kanyang depensa. Ngunit bago pa siya makaatake, ay tumakbo si Leo at naglunsad sa kanya ng fire magic.
Tinanong ni Celia kung sino ang mga butot, sinabi niyang sila ang skeleton key holders na binigay rito kanina. Nagpakilala ang mga butot, bawat isa ay mandirigma sa kanilang sariling larangan pero nagtalo ang mga uslak sa kanilang mga nakamit. Biglang bumangon si Nefakis at pinuri ang magic ni Leot, sinabing naging abo na kung ordinaryong tao siya. Agad tong nakilala ni Leot, nagtaka sa ginagawa niya roon, ngunit walang ideya si Nefakis kung sino siya. Naglunsad siya ng isa pa, ngunit agad tong kinontra ni Leo, kaya nagtanong si Nefakis kung paano yun nangyari. Nang tatanungin na ni Leo ang talagang nais, ay nagsimulang umugong ang lupa, kaya nagsimulang tumawa si Nefakis at inanunsyong sinipsip ni Saint Therese ang mga handog at naging sisidlan ng Diyosa. Nagbukas siya ng madilim na portal at kahit sinubukan ni Leong kunin ito gamit ang shadow technique ay nasalag ito at nakatakas si Nefakis. Ngunit nakilala ni Leo si Nefakis bilang kaalyado ng Lord ng Underworld at regular na dumadalo sa mga pulong ng Demon Lord. Sa sandaling yon, lumitaw ang simbolo ng Sacred Order sa langit at pinayuhan ng mga bangkay si Leong, marahil dapat na silang tumakas. Nang makalayo sila roon, nakita nila ang tinatawag na Diyos ang lumitaw mula sa lupa't nagpakita sila William at ang iba pang multot, kinumpirmang iyon ang Void Lord. Ang ibang Void ay pumalibot sa Diyos ang umaawit ng isang himnong nakilala ni Leo kasama ang mga bahagi mismo ni Therese. Samantala, nakita rin ng mga babae ang kaguluhan at sinubukang umugnay ni Elfin kay Celia, ngunit hindi siya makakonekta. Binigay ni Sakuya kay Arlie ang pagkain at sinabing magtago muna habang naglalabas ang vessel ng emergency flare. Nagsimulang kumilos ang Diyosa, kaya ang mga Void sa paligid ay nagsimulang umatakit. Naghanda si Leot Celiang lumaban. Kasabay nito, sinabi ni Elfin humingi siya ng backup at nagpayo ng paglikas, pero marahil ay di rin sila makakaalis roon. Ang pinakamainam na opsyon ay makipagkita kay Celia at sa bata, kaya dapat pigilan ni Regina at Sakuya ang mga Void habang naghahanap siya ng transportasyon. Sinubukan ni Celia at mga Skeletor na talunin ang mga Void pero patuloy lang silang nagregen, at naharap din si Regina at Sakuya sa parehong problema at di alam kung paano kokontra, kaya naman sinuri ni Elfin ang mga ito. Sa labas, pinasabog ni Leo ang isa sa mga ulot di na nagregen, kaya sinabi niya sa iba ang kahinaan nito kasabay ng pagtatapos ni Elfin sa pagsusuri at natukoy ang mga ulo bilang mahinang bahagi. Ang parehong grupo ay nakapagpabagsak ng maraming mga Void, ngunit napansin nilang papalapit na ang Diyosa sa kanila. Samantala, natagpuan ni Elfin ang mga motor na maaaring gamitin, kaya umalis sila at si Arlie naman ay kasunod rin. Sa battleground, patuloy na nilampaso ng Skeleton Brothers ang mga Void kasama si Celia, habang naghahanda naman si Leong tapusin ang malaki. Naglunsad siya ng spell na nagpadala ng minisan patungo sa Diyos at kahit mukhang nasunog ito nung una ay lumabas ring walang dasgas. Kahit si Leo ay nagulat na kinaya nito ang mataas na level ng spell, pero lalo patong lumala nang magsimula siyang maglabas ng ilang magic circle. Agad gumawa ng defense barrier si Leo, at ang mga kalansay ng ang Diyosa ay nagpaulan ng mga fireball sa kanila kung saan umapoy ang buong lugar. Maraming Void ang lumipad sa direksyon nila at humingi si Leo kay Celia ng proteksyon habang sinusubukan tong tapusin. Pumayag siya at nag-alok din ang mga kalansay ng tulong, kaya hiniwa niya ang sarilit ginamit ang blood ability at magkasamang pinuksa ang malaking horde ng Void. Lumipad si Leo at binunot ang Demon Sword upang iligtas ang Diyosang ito sa kanyang pagdurusa. Ngunit nang malapit na siyang sumalakay, nagsimulang umugong ang kanyang espada at narinig ang tinig ni Roselia mula sa Void Lord na nagsasabing imposibleng gamitin ang espada sa kanya. Tumanggi si Leong maniwala na si Roselia iyon at nagtagumpay sa atake, pero kumontra ang Diyosa sa nilunsad kung saan ang isa ay tumagos mismo kay Leo. Nahulog siya sa lupang walang malay at sinubukan ni Celiang lumapit sa kanya, pero napansin nitong nagkakarga ang Diyosa ng isa pa. Dahil dito, sinamon niya ang magic dress mula sa loob niya at naglunsad ng makapangyarihang atake sa Diyos at pansamantalang napabagsak ito. Patuloy na umatake ang mga kalansay sa iba pang halimaw at pagkatapos ay nagtipon silang lahat kay Leo. Bumalik si Leo sa alaala nila ni Roselia kung saan nangako siyang hahanapin ito sa hinaharap. Ngunit gusto ni Roseliang mangako tong kung sakaling magbago sa kung ano sa hinaharap ay dapat niya tong talunin gamit ang Demon Sword at hanapin ang tunay na reinkarnasyon niya. Sa kasalukuyan, nais ni Leong kunin ni Celia ang lahat ng dugong kailangan at tumakas, ngunit sinimulan nitong isamon ang sariling dugo at ginamot siya. Dahil kay Celia, bumukas ang mata ni Leong may bagong determinasyon, at dahil nagawang atakihin ng Demon Sword ang nasabing Diyosa, ay tiyak siyang di ito ang tunay na Roselia. Plano niyang tuluyang tapusin ang peking Diyos at nagpasalamat kay Celia sa paggamot bago humingi ng bahagi mula sa damit nito upang ayusin ang sariling suot, kaya pumunit siya ng piraso nun at gumana ngayon. Nagsimulang bumangon ang Void Lord kaya humingi si Leo kay Celia ng backup habang inaasikaso ito, ngunit inamin niyang humina na ang kapangyarihan at umaasang malulunsad uli ang atake ng isa pang beses.
Pumagit na si William at hiniling na gawin niyang energy source ang mga kaluluwa nila para sa magic at bukod dito, inalok din nila ang mga kaluluwa ng mga sibilyang namatay ng maaga at gusto ring gumanti. Naisip ni Leong ang resurrection ability ni Tiris ang dahilan ng bagong ghost town, kaya pumayag siya sa plano't sinabing gagawin ang mga healing. Sinambit niya ang spell at nagsamo ng magic ball na humigop sa lahat ng kaluluwa sa loob at sinabi ni Leong may mas magandang ibibigay rito. Nagsamon siya ng mga skeleton shell at nilagay sila sa loob upang makalaban uli at sunod na sinabi ni Leo kay Celiang pangunahan ang laban habang tinitipon niya ang lahat ng enerhiya sa Demon Sword. Tinanggap ni Celia ang responsibilidad at ginamit ang dugo upang bumuo ng mga sibat para sa mga ito't wala ring planong magpahuli ang mga OG Skeletor at naghandang maminsala. Samantala, natapos ni Elfin ang pag-hack sa mga motor, ngunit nang malapit nang umalis ay lumapit si Arlette humiling na sumama rito. Sinubukan nilang tumanggi dahil siya ay sugatan pa, ngunit isang void ang lumapit sa kanyang likod at pinabagsak niya ito agad. Sinabi niya sa mga babaeng ang espada ay may kapangyarihang talunin ang mga kalabang kaharap at nang makita ni Sakuya ang determinasyon, ay minungkahing isama ito. Sa field, humarap ang mga Walking Dead sa mga void at tinangkang tapusin ang lahat ng maaari, habang patuloy namang humihigop si Leo ng mga kaluluwa ng iba. Sinubukan ng mga babaeng makarating ng mabilis pero agad silang napalibutan ng mga void kaya kinontrol ni Elfin ang lahat ng sasakyan upang makafocus sila sa pagpuksa. Kasabay nito, inutusan ni Celia ang mga itong magpalit ng posisyon, ngunit habang abala, may void na sumulpot at pinabagsak siya pero maswerte namang nasalo siya ng isa sa mga buto. Inamin niyang ang damit ay mas pabigat sa inaasahan pero kahit ganon, di siya mananatiling walang silbi gaya sa nakalipas na 6 na taon at mas pipiliing itaya ang buhay. Sumang-ayon ang mga kalansay sa determinasyon at isa sa kanila ang nagpaalalang patay na rin naman sila. Patuloy na sumugod si Leot ganun din ang Void Lord na lumikha ng mga magic circle para sa matinding atake. Sinabi ni Leo sa lahat na tumakbo kaya inutusan ni Celia ang mga itot habang ang mga void ay nagpapaulan ng mga fireball. Lahat sila ay nakaalis habang patuloy si Leo sa magic. Samantala, nag-aalala si Elfing di makaugnay si Celia at nakita ni Arling medyo malayo pa ang Void Lord kaya sinubukan niyang ipunin ang enerhiya hanggang sa may sapat ng distansya. Nakahanap sila ng puwang sa daan, ngunit pinagana ni Elfin ang thrusters at nakalampas sila ng walang problema. Isang malaking void naman ang nagmula sa taas at di sila nakaiwas pero bago sila malusaw, may isang lubid na lumitaw at hinambalos ito sa malapit na guhot pagkatapos ay nagreklamo si Sharing masyadong madali ang trabaho't bumalik sa pagkain ng donut. Sa pangunahing laban, matatapos na si Leo sa pagkuha ng kaluluwa, ngunit nakitang nagkakarga uli ang Void Lord para sa isang atake. Nagsimula si Leong tipunin ang magic sa espada upang pigilan ito kaya kinuha ng Void Lord ang isang gusalit itinapon rito. Sinabi ni Celiang kaya niya yon at lumipad upang sirain ito at nagbigay ng oras kay Leong tapusin ang incantation para sa espada. Bago makaatake si Leo, naglabas ang Void ng high-level protection spell at nagulat si Leo pero dun nakalapit ang mga babae para tumulong at ginamit ni Regina at Sakuya ang kapangyarihang atakihin ang barrier. Sumunod si Arlie at ginamit ang espadang agad bumasag sa barrier at napinsala ang Void Lord kaya nagtaka si Leo kung sinong may kakayahang gumawa nun kung saan ang mga babae naman ay bumagsak. Nagbigay ito kay Leo ng tsansang atakihin at ilantad ang Void Lord bilang Peking Diyos at ginamit niya ang Demon Sword na tuluyang pumuksa sa Peking Diyosa habang ang lahat ay nanonood at naalala ni Celia ang sinabi ng ama. Ang langit ay bumalik sa normal at nagpaalam na si William at iba dahil wala na silang mga pagsisisi kaya nangako si Celiang patuloy na lalaban para sa pamilya at pinanood na silang mawala ng tuluyan. Dahil tapos na ang laban, binalik ni Leo ang mga kalansay sa kanyang aninot tumakbo si Regina at niyakap si Celia. Lumapit si Elfin at Sakuya kasama si Arlie kahit walang malay at pinuri ni Sakuya si Arlie dahil siya ang nakatalo sa Demon King at nang makita ito ni Leo ay agad niyang nakilala ang babae. Dumating na ang tulong at sumakay ang mga babae sa isang vessel kung saan nagtaka si Leo sa ginagawa ng elf hero sa panahong yon pero nang tanungin ni Celia kung anong problema ay hinayaan na lang niya ito. Sinabi naman niya ang kinwento ng ama tungkol sa isang Demon King na sumasakay sa mga kabayong kalansay at humihinga ng apoy mula sa bibig. Nairitang sinabi ni Leong di siya humihinga ng apoy pero tinanong ni Celia kung paano nalaman kaya tumigil siya at tinanong ang pagtatapos ng kwento at sinabing laging natatalo sa bayani kaya tinawag tong basura. Paglaon, kinita ni Leo si Blackus at Sharit na alala ni Blackus si Nefakis mula sa nakaraan at sinabing laging may kakaiba sa kanya. Plano nilang makakuha ng mga sagot sa Uslak sa susunod na magkita sila at nagbabala si Sharing kailangan ring mag-ingat sa elf. Tinanong ni Leo kung anong meron at sinabi ni Sharing siya ay nasa medical facility kaya inutusan niya si Sharing alamin ang talagang layunin nito.
Pinunto ni Sharing binigay niya kay Celia ang pulang damit at nang di naunawaan ni Leo ang problema, hinawakan nito ang kanyang damit at tinawag tong uslap. Sa sandaling yon, tinawag siya ni Celia kaya nawala si Blackus at Sharit pumasok si Celiang nakatapis lang ng tuwalya. Sinubukan ni Leong ipaalala ang mga hangganan pero humiling siya ng isa pang sesyon kaya sinabi nitong kumalma sa pagkakataong yon ngunit mukhang malabo ito dahil tumalon siya agad at nagsimulang sumipsip. Samantala, sinuri ni Elfin ang mga kamakailang insidente at nagtaka sa koneksyon ng lahat at sa pagsasaliksik ay nakakita ng sobrang protektadong dokumento. Si Sakuya naman ay patuloy na nagsasanay sa paggamit ng espada ngayon ay ginanahan dahil sa husay ni Arlie kung saan ito naman ay nagising at napagtantong di pa tapos ang misyon dahil hindi pa rin siya nawawala. Kinuha niya ang espada at ginamit ito upang makatakas sa ospital at ngumiti si Leo sa gulo ng kaharian niya at nagpatuloy sa bagong buhay na planong palawakin ang teritoryo hanggang mapasailalim ang bawat tao sa kanyang kontrol.